Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love. Yun. Magandang gabi. Welcome back sa ating pong live podcast ng Danaro Gate Ministry dito sa Facebook. Pastor Amil, magandang gabi po muli sa inyo. Ngayong gabi, Sir Derek, Bago na namang topic po natin ngayong gabi. maulan at mabagyong Martes ng Mhm. gabi, no? Sa Maynila at sa buong Pilipinas. No? Ito po, Pastor. Kaya ingat po tayo, no? Yung mga nandito sa, lalo na dito sa Metro Manila. Prone sa baha, no? Sa mga lugar. Ingat po tayo. Kung saan man po kayo naroon, dako ng daigdig ng mundo, ay magandang gabi, magandang umaga o hapon man sa inyong lahat. At pagpalain po kayo ng Panginoon at magpatuloy na pakikinig at pagsubaybay sa ating pong podcast sa Danaro Gate Ministry. So, Pastor, mayroon po tayong bagong topic sa gabi po ito. At ito po ay tungkol sa Christian Science at saka po sa Scientology. Ano po ba yung Christian Science o yung Scientology? Ano yung kanila pong view patungkol sa Diyos at ano yung pagkaiba nitong dalawang ito? And then, of course, paano nila tinitingnan po yung salita ng Diyos, yung Biblia, at yung patungkol sa kaligtasan? Mayroon bang kaligtasan para sa kanila? O ano po ba ang view nito mga ito? Ang Scientology actually is pseudo-Christian. Hindi naman sila talaga Kristiyano, Oh. but they are penetrating Christian churches. Mhm. Dahil nasa mga Christian churches yung kanilang clients, kumbaga. Kasi yung katuruan ng Scientology ay nakaka-please sa laman sa tao, no? Dahil meron din silang healing, meron din silang positive thoughts sa kanilang katuruan. At nakita nila na ang mga Christians ay parang may pagkakahawig, no? Yung Pentecostal Charismatic at saka yung Scientology ay may pagkakahawig sa ilang katuruan. Oh. Ngayon, ang Scientology ay mahirap i-summarize, no? Kasi very kumbaga complicated yung kanilang doctrine at teachings. Pero it was just established in 1953. At ang founder nitong Scientology ay si L. Ron Hubbard. Si L. Ron Hubbard.
At sumikat siya dahil sa mga Hollywood celebrities na naging member nitong kanyang grupong ito. Wow. At Parang, siya ay science fiction author eh. kaya pala po. Oo. Kaya ipinasok niya sa religion ang kanyang katuruan at tinanggap ng mga Hollywood celebrities, no? At naging multi-millionaire siya dahil sa kanyang pag-create nitong katuruang ito. Mhm. At ang pinakapangunahing kritisismo sa Scientology ay it is nothing but a complete money-making scheme. Parang ito ay yung pyramiding scam. Mm. At nakita ko sa mga charismatic churches, no, may component ng money-making scams eh. Nagpapasok din sila ng mga yung multi-level marketing. In fact, naka-attend ako sa isang spiritual revival sa Cathedral of Praise. At ang speaker ay si John Avancini, no, na isang charismatic. At may element nga ng money making, no, ng Scientology, no, na ang kanilang tinuturo ay ang mga Kristiyano ay pwedeng yumaman. Oh. Dahil si Jesus ay mayaman, so dapat tayong mga Kristiyano rin ay mayaman. At sabi nga ni Hubbard sa kanyang sariling salita, no, doon sa aklat na The Scientology Story Part 2, The Selling of the Church, ang kanyang sabi ay, make money, make more money, and make others produce so as to make money. Mm. So, sumakay sila doon sa prosperity gospel teaching ng mga charismatics. At itong problema, no? Ang Scientology ay hindi naman talaga Christian ang beliefs. Okay. Dahil ang katuruan nila, ang tao ay isang tetan. Hindi originally mula sa planetang ito. Parang Diyos yun. Halo-halo itong teaching nila. Parang may halo ng Mormonism. Di ba, ang Mormons ay, ang tao ay galing sa ibang planeta na Diyos din siya. Galing malapit sa planetang Kolo. Oo nga po. Parang gano'n, ano? Mm. May Diyos eh. Mm. Diyos din ang ang tao para sa kanila. Mm. At natrap lang ang tao, ang tawag niya ay Tetan. Tetan. Ang tao ay Tetan, immortal being, na hindi galing sa planetang ito, pero natrap siya ng matter, energy and space, at saka time. May tawag siyang MEST, matter, energy, space, and time. At yun ay acrostic nung apat na yon, natrap siya ng MEST. Kaya nasa mundo siya. Ngayon, ang kaligtasan para sa mga Scientologists ay sa pamamagitan ng isang proseso na ang tawag ay auditing. Baga, ino-audit sila ng Diyos. Yung mga gawa nila, no-audit. Kaya may pera eh. May term na pera talaga. Kung saan, yung ino-audit ay yung engrams. Ang tawag nila, ang engrams ay memories of past pain and unconsciousness that create energy blockade. Parang nabablockade noong energy nung engrams na ito. No, nasa tao pa rin yung mga masasakit na nakaraan, yung mga unconsciousness na lumilikha na yung energy ay hindi makalabas. Kaya nakatrap siya eh. Yung tao sa MEST. Kasi mayroong engrams na yung mga memory yan at saka yung unconscious mind na nakatrap sa katawan. At yun ang dahilan para hindi makalabas yung energy mo. Parang evil spirit din. Evil spirit. At para iyon mawala ay napakatagal na proseso at kailangan gumugol ka ng hundreds of thousands of dollars. Kailangan bibili ka kasi ng mga libro. Pera talaga ang pinapagana pala diyan. At may nakita ako ring pagkakagaya dito sa kay Hubbard na teaching.
kay Joseph Prince at saka kay Ah. Emmy Domingo. Na para ka makalaya o maligtas ka, Pareho din pala. bibili ka rin ng mga libro nila. Na yung libro nila ay ang katuruan ay pag ikaw ay nakinig sa ibang katuruan na grace, na hindi full grace, Hmm. hindi ka masave kasi hindi full grace. Parang anong nangyayari ay hindi man nila tinuturo ng direktahan. Parang sinasabi nila na sila lang ang tunay na ligtas dahil sila ang may full grace. Hmm. At para ka makabahagi sa kanila, bibili ka at magpapatuloy ka sa pag-aaral, bibili ka ng mga librito ni Emmy Domingo. Kaya mauubos ang pera mo dito. Kasi sa kanyang katuruan, kay Emmy Domingo at sa kay Joseph Prince, ay parang mayroon silang special na spiritual powers na sa kanila nanggagaling yung kagalingan sa pamamagitan noong Lord's Supper na pag Oo. sila yung nag-perform, may nangyayaring spiritual na revolution o spiritual na kapangyarihan na nagbibigay ng power doon sa tinapay at saka sa kanilang mumpo Hmm. na ito'y nakakapagpagaling ng sakit. Hmm. Yan ang katuruan ni Emmy Domingo eh. Kaya di ba sa kanilang mga services online, nakalagay doon, ihanda na ninyo ang inyong bread for communion at saka ang inyong wine for communion. At kayo'y makisalo. Kasi ang turo nila, pareho yan ni Emmy Domingo at saka ni ay pagka ikaw ay nakijoin sa kanila, parang sila may power eh. So anything that would come from them, like books, yung online services, nakalimitan naman yan ay replay, may power doon. So they claim that they have some special authority from God. Hmm. Kaya expensive mahal ang magpamiyembro sa ganito. Kasi continuous yung iyong pagbibigay. Saka ang tithing nila ay talagang matindi, no? Oh, parang Yun. parang At kaya ang bawat aspeto ng Scientology ay may some sort of fee, may fee associated with it. Kaya karamihan ng mga member ng Scientology na religion ay mayayaman. Bihira yung mahirap. Kasi kailangan may pera ka para ma-sustain mo yung iyong paglaya, no? Sa mga pain o dito sa tinatawag nilang Ingrams. Parang si David Ingram, no? si James Ingram. James Ingram pala, hindi si David. Mali. Parang ano po, pastor, yung tawag dito. Kung sa mga mga asiti ay para makalaya ay itakwil mo yung mga material na bagay. Sa kanila naman hindi, more on material things para makalaya kailangan. Magbigay ka na magbigay. Parang ganun po, no? Baliktad sa Gnosticism. Please your body. Sa kanila. Please your soul. Eh di ba ang katuruan din ng Joseph Prince ay Emmy Domingo. Ganun din, no? Parang there's no more repentance. So when you sin, just change your mind that you are no longer a sinner. Yun ang change of mind sa kanila. Hindi yung changing of mind against sin, but changing of mind, redefining sin. That sin is no longer sin. Nire-redefine ang definition ng redefinition yung changing of mind. And reassurance that you are already saved. So whatever sin that you might commit, ay walang problema dahil ikaw naman pinatawad na from your past, present, and future sins. So ito yung hyper Calvinism naman. Yung datingan. grace din sila. Hyper grace. Kaya nga full grace, yun. Wala nang batas, wala nang kautusan, wala nang kasalanan na dapat iisipin mong nagkasala ka. Pero the problem with that is ito, sarili kong experience, no? Siguro napanood mo yun, no?
during the pandemic na nag-hold ako kasi nag-iisa lang ako noon dahil nga wala akong kapartner dahil malayo eh. At saka Okay. pandemic eh na may nagtanong sa akin kung anong katuruan ni Emmy Domingo. So one night ng TNG, yun ang tinalakay ko. Po yun. After 2 weeks, biglang lumabas ang teaching ni Emmy Domingo na ako yung tinutukoy na ang sabi sa akin ay baka daw ako ay nagkukulang sa ayuda at ako'y parang nababaliw dahil kung ano daw pinagsasabi ko tungkol sa kanya. Sabihin mo lang kung kulang ka sa ayuda at padadalhan kita. Tapos sila ay halakhakan doon, no? So ang akin is I'm just concentrating on the teaching. Pero siya Pinersonal. nagpalacy siya, no? Yung tawag diyan, yung personal attack Hominin po. ad hominem. So, by the way, hindi ko na lang pinansin yun kasi hindi naman tayo personalan talaga dapat eh. Pag tayo ay, kasi siya ay online personality siya eh. So, dapat, kung ikaw ay public ang iyong profile at ikaw ay pinapanood ng maraming tao, alam mo dapat na ikaw ay handa sa anumang pagribat sa'yo, di ba? O criticism. Kasi Tama. you are opening yourself up against the criticisms of your opponents. Kasi hindi naman lahat ng tao maniwala sa iyo eh. So don't take it personally. Dapat. Pinipersonal niya eh. Personal niya. Di ba na personal? Tapos ay inalis nila yun yata eh, no? Sa kanilang website eh. Parang nawala. Tapos sumahalik-hik pa siya eh. Na So talagang masakit sa kanyang damdamin. Eh sabi ko naman, turo nyo naman yun. Ba't nyo naman ikakagalit kung in-expound natin? Ang maganda kung kanyang i-deny. Hindi yung aatakihin mo yung nagsasabing ito ang turo mo. Yes. I-deny mo na lang at sabihin mong hindi ganun. Baka na-misinterpret mo at nagpaliwanag ka lang. Hindi mo yung aatakihin mo ay yung personal na, yung tao personally na nag-criticize sa'yo. Siyempre, public personality. So you must take it as public opinion, di ba? Pero itong Scientology ay hindi naman katulad ng ng hypergracers. Kasi itong mga ito, naniniwala rin sila sa reincarnation. Kaya ang hirap i-summarize kasi ito ay parang amalgamation of different teachings. Sama na, no? May Mormonism na ang tao ay galing sa hindi dito sa mundo, galing sa ibang planet. Tapos mayroong reincarnation, Buddhism naman. Tapos may Christianity, naniniwala sila kay Jesus Christ naman. Yun nga lang, mababa yung kanilang paniniwala kay Jesus Christ. Kaya lang bakit po na-associate siya sa Scientology? Dahil nga kiniklaim nila na ito ay science, yung kanilang katuruan. Kasi science fiction. Okay. Di ba? Hindi lang, inalis lang nila yung fiction. Pero kahit yung faith nila, fiction eh. Yun ang problema doon. They can't deny that their faith is also fiction. Opo. Ngayon, ang kanilang katuruan tungkol sa Diyos ay maganda naman. Sabi nila ay, sabi nila, compatible daw sa Christianity yung kanilang katuruan. Ang problema ay yung scriptures nila ay limited lang sa writings nga at saka teachings ni Ron Hubbard. Kaya nga binibili. Kaya ayaw nilang bumili ng Bible. Yaman talaga siya. Kasi kung yun lang ang kanilang source of doctrine, syempre, patuloy at patuloy na bibili yan. Pag may sinulat siya, bibilhin. Kasi wala silang maasahang source of authority kundi yung turo. Para maging consistent na sila sa teaching na yun, no? Kailangan bili ng mga resources. So yun ang kanilang sinasabing positive, no? Kami naman ay compatible din sa Christianity. hindi rather hindi nila sinasabing pareho ang Diyos natin, kundi compatible lang. Bakit? Dinideny nila. Ito ang problema nila, no? Dinideny nila ang existence ng Diyos ng Biblia.
Dinideny nila ang Bible, ang heaven. Dinideny nila ang hell. Kasi nga Buddhism ang peg nila eh. Saka sa mga Scientology, si Jesus Christ ay isang good teacher lang na sa kasamaang palad Tama. ay pinapatay ng walang hustisya. Hindi siya sentro talaga ng paniniwala. Hindi. Jesus Christ. Mm. Mabuting teacher lang. Oo. So, naniniwala sila sa Diyos pero hindi sa iisang Diyos. Yung Diyos ng Biblia, ayaw nila yon. Ang gusto nila ay multiple gods. Parang Buddhism. Yung isang uri ng Buddhism, kasi may Buddhism na mayroon ding Unitarian na Buddhism. No? Pero ito yung common Buddhism teaching that yung polytheism na lahat ng bagay ay Diyos nga. Okay. Lahat ng may buhay nga ay Diyos. Opo. Kaya pala, dito rin nabasa ko, Pastor, hindi personal ng Diyos para sa kanila po. Mm. Parang isang force lang, infinite force na, yun nga, hindi personal, hindi talaga siya, walang masyadong focus. Yung sinasabi niyo po na marami sila eh. Kaya ganun. So, ganun pala ang kanilang po ang Diyos. Pero naniniwala din naman sila na may mas mataas daw na Diyos kaysa sa ibang Diyos. Oo. Ano tawag yan? Supreme God. May Supreme God din. Para ding Buddhism, di ba? May Supreme God, si Brahma. Ang Tama. Supreme God. Supreme God. Tapos si Jesus Christ para sa kanila ay hindi Diyos. Oo po. Karaniwang tao at mabuting guro. At ina-assign lang nila kay Jesus Christ ang mga katangian ng mga maliliit na Diyos. Diyos din siya, pero maliit na Diyos. Kaya lang, na-obtain niya yung legendary status. Kumbaga si Jesus Christ, parang, ang tawag doon, legendary, yung may game na ganoon. Parang yun lang. Baga mas magaling kaysa iba. Sa paglipas daw ng mga taon, hindi daw naman agad-agad na si Jesus ay parang tumaas ang level. Oo. Parang nagle-level up din. Nag-level up siya parang Ragnarok. Ganon, level up. Grabe. At ito pang isang matindi, no? Ang kasalanan para sa kanila ay hindi totoo. Ang tao daw ay inherently good. Wow. So, para sa kanila, ang tao ay likas na mabuti. At masamang sabihin at beneath contempt. Parang sobrang paglapastangan na sabihin na ang tao ay dapat magsisi. Oh. Kaya kita mo may katulad talaga kay Eli. Emi Domingo. Eli Domingo na pati. Opo. Brother Eli Domingo. Saka Pinagsama na, no? Emi Soriano. Oo, pwede. Magkabaliktad dun eh. Gagalit na naman sa atin yan. Abangan mo yung kanyang podcast. Kaso siya ay duwag no? Hindi siya makapagsabi ng pangalan Hindi po siya babanggit. Mahirap yun parinig. Mas maganda sabihin mo. Banggitin na. O banggitin na kasi pagka ikaw ay hindi nagbabanggit, alam na din naman nung binabanggit mo kung sino siya. So ang lalabas ay wala kang guts. Kasi ang Panginoon bumabanggit Di ba? Binabanggit nga niya si Herodes Diba? Na asong gubat di ba? Ang mga apostol binabanggit din sila Alejandrong Panday Tanso na mangloloko, no? Niloko niya kami. Bold talaga, mataas. Bold talaga, dapat talaga kung totoong sa tingin mo ay tama ka, ay panindigan mo at yung katuruan ng taong yun. Hindi mo naman atakahin yung pagkatao, kundi yung katuruan ng taong ito ay mali, hindi ayon sa Biblia. At patunayan kung ano yung iyong pinanghahawakan. Kung bakit mali yung taong yun. At hindi daw dapat magsisi ang tao. Yun, parang ka-identical magkatulad yung teaching nila tsaka ang kay Emi Domingo. Kay Emi Domingo, pag sinabing makasalanan pa rin ang tao, ay hindi ka full grace. Kasi hindi ka pa talaga pala pinatawad, hindi ka pala talaga pa banal. Para sa kanya, banal na siya Hindi na niya kailangan magsisi. Completely holy na siya. Perfect siya Hindi po nila, Pastor, na unawaan ang tunay na definition talaga ng grace. At yung ginagawa ng grace sa buhay ng isang mananampalataya. Na ito ay
sa pamamagitan ng grace, tayo po ay nagpapatuloy at yung ginagamit dahil sa biyaya ng Diyos, nagsisisi tayo, natututo tayo mag-confess ng ating mga kasalanan. Akala nila kasi hindi nakasama sa grace po yung mga ganun. Means, Hindi nila alam, pati yung pagsisisi Oo. ay ang grace din ang dahilan. kaya nga po So, kulang sila ang Ay hindi sila po- pala yung hindi sila full grace, half pala sila. Oo. Saka pupuno nila, nag-leak, Nag-leak. nag-leak, so hindi mapuno. Leak ng leak. Leak ng leak. Akala nila full na, yung Oo. pala, leakage na. Hindi nila alam talaga. Yung pala, leak grace. Leak. Leak. Grace. Yung nag-leak na Oo. grace, di ba? Leak. Yung Hindi po. nabutas. Tumulo na grace. At ang kaligtasan para sa kanila ay yung, gaya sa Buddhist, na Okay. dapat makawala ka sa yung cycle ng reverse, Oo. yung reincarnation. Kailang matapos yung pag-reincarnate mo. Oo, yung mental blocks ba yun? Mawala. So, freedom from the cycle of birth and death associated with reincarnation. Kaya para sa kanila, sa Scientology, medyo positive naman ang approach nila sa buhay kasi kaya naman nilang patsihan eh. Pag mayaman ka, di bumili ka, at least magagaanan ka. Pero sa tunay naman na Buddhism, on the other hand, life is, endless suffering. Kumbaga, ang buhay ay patuloy, walang katapusang pagdurusa. Kaya kailangan makalaya sila sa buhay mismo. At ang buhay na yon ay yung pagre-reincarnate sa ibang buhay ulit. Pag namatay sila, at sila ay mabuti sa buhay na sila ay bago namatay, magre-reincarnate sila sa isang mas mataas na kalagayan ng pagiging nilalang. So, Pag naging masama naman sila sa buhay na ito, magiging mababang nilalang sila pag nag-reincarnate. sa Buddhism, po? Kaya kailangan makalaya ka doon. At ang tawag doon, nirvana. Yung kaisa ka na ng cosmos ni Brahma. Buddhism. Sabi mo, parang talaga, mayroon talaga silang ng Gnosticism. Ano na to? Meron din silang universalism kasi ang paniniwala nila, Lahat na religious practice of all faiths is the universal way to wisdom, understanding, and salvation. Lahat ng pananampalataya, lahat ng kanilang practices ay isang pangkalahatang daan para sa karunungan, pangunawa, at kaligtasan. So, Ano yung goal talaga po nitong at sa buhay nila, sa huli ng buhay nila, ano yung goal po nila talaga? Walang mali. ang goal nila ay makagawa ng maraming mabuti para maganda ang karma. Yung karma ay yung buhay sa kabila. Maganda ang buhay sa kabila. Hanggang sa sila tumaas ang antas, pag sila naging perpekto ng mabuti, ay makakawala na sila sa reincarnation. Saan po yan? Sa Buddhism na po? Ang tawag naman nila doon ay MEST. Yung natrap ka ng matter, energy, space, and time. Scientology po, Pastor. Scientology. So, ibig sabihin, binabago lang nila ang terminology. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Kasi pagka nakalaya ka na nga sa buhay na ito, malaya ka na, hindi ka na sakop ng matter, ng energy, space, and time, ng MEST. At yung engrams mo nawala na. Yung mga, basically, ang engrams ay yung mga past pain, past experiences. Kala ko po, Pastor, ingrown eh. Pwede rin. Nasa ko eh. Masakit talaga yun. Oo. Makakawala ka sa mga ingrown. So, sobrang sakit ng ingrown. Pag may ingrown ka, talagang di ka makakali. Oo. Kanila naman, ingram. Ingram. E-N-G-R-A-M-S. Ingrams. Talaga. James Ingram. On the other hand, ay ang Christianity nagtuturo na Jesus is a true God and a true man. May tinatawag tayo na yung hypostatic union. Na si Jesus Christ ay may two natures o dalawang kalikasan sa isang persona. Na siya ay totoong Diyos, siya ay totoo ding tao. Sa kanila, si Jesus Christ, simpleng tao at guro lang na naka-attain ng legendary status.
So, maling-mali, no? Sila sa Biblia. Ang Biblia nagtuturo, John 1:1, sa pasimula ay salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Sa verse 14, John chapter 1, verse 14, naging tao ang salita at nanahan sa piling namin. Sabi ni John. Opo. So, si Jesus, yung Diyos, ang tawag sa kanya ay verbo, na ang context ng verbo is not yung word per se, na literal word, but the representative of God. He is the representative of God. He is the Word in such a way that He taught all things that God wants us to know. Siya ang perfect representation ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. Siya ang perfectong tagapagpahayag ng kalooban ng Diyos. Oh. Siya ang verb ng Diyos. Hindi siya yung literal lang na word. Logos kasi is not physical lang o not literal a written word or spoken word. But the representative principle. Kasi sa kanilang mga Grego, ang logos din ay parang si Mercury. Siya din ang logos ng pinakamataas na Diyos na si Jesus. Diba? Messenger pa. Siya ang messenger. Kaya ang tawag nila kay Mercury, the logos of Zeus. Si Jesus naman, ang the logos of God the Father. So, The messenger of God. Yun palang logos, ang messenger pala. Yes. Hindi yan yung thought. Hindi, yung thought. Kaya sa iba, nilikha daw ang karunungan sa Proverbs. At yun daw ay si Jesus. At yung karunungan na yun, yun ang salita. Hindi po. Sabi po ng Magkaiba yun. mga ANC, yun nga, siya ay diwa ng Diyos nung sa lumang tipan, nung hindi pa siya sinisilang nagkakatawang tao. Iyan na niya isip pa lang ng Diyos. Ibig sabihin, hindi niya siya nag-exist o umiiral magpakailanman. From the beginning. Hindi, nabuhay lang yan ay nung ipinanganak ni Maria. Kasi isip lang niya ng Diyos yan. Dahil logos. Logos eh. Yung pala yung salita ng Diyos. Ang problema ay doon sa John chapter 1 verse 4, ang sabi doon, walang anumang nalika kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. O lumalabas si Jesus ay kamanlilikha ng Ama. So hindi siya word lang na salita. Yes. Person din dyan. Person, kasi siya lumilikha eh. Yung word Yes. kasi, hindi yun lumilikha yung word, no? Kasi word lang yun. So si Jesus mismo ay kamanlilikha ng Diyos. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Sa Colossians, sinabi din na siya rin ang nag-iingat sa lahat ng nilikha. So paano yan? Di ba? Sabihin mo na siya, diwa lang ng Diyos. Paano yun? Ay siya gumagawa at siya nag-iingat sa tao, sa lahat ng bagay, sa lahat ng nilalang. Sa buong sangnilikha, sa sansinukob. O kung wala si Jesus, mamamatay ang lahat ng tao. Siya sustain. Siya ang sustainer eh. Siya rin ay co-maker ng Diyos. Co-creator. Co-creator, sabi niya, ilalangin natin eh. Di ba pag nag-loan ka, pag walang co-maker, hindi ka maka-loan. Di ba? At yung co-maker mo, dapat ay mayroong kakayahan na magbayad doon sa utang mo. Kaya karamihan, spouse ang co-maker. Kasi, ate sa nabire. Oo, di ba? Kasi conjugal eh. So, lahat ng ari-arian ninyo, kukunin. Para hindi makatutol yung asawa. Kasi ikaw ang co-maker eh. So, pag kinuha namin tong sasakyan mo, hindi ka nakabayad, kulang pa ang bayad mo, kukuhanin pa namin yung isa mong sasakyan. So, kaya, ang Diyos mismo, ay ang Panginoon Jesucristo ay co-maker ng Diyos. Kung hindi si Jesus, walang malilikha. Kaya napakahalaga yon. Yung verse 4. At 1 John 5:20, ang sabi doon, at tayo nasa tunay na Diyos, sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang sabi naman ng INC, nung sabihin daw ni Juan, na ito, nakaturo daw sa langit, ito ang tunay na Diyos. Dapat iyon, di ba? Oo. Kaso magkadikit eh. Tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito, ibig sabihin si Jesucristo. Dinagdagan lang nila. Sinabi nila, hindi daw ito. Iyon. Parang yung kay Malayo daw.
Nakaturo daw si Juan sa langit. Nakita nila habang nagsusulat. Naroon ba sila? Ay sa Greek construction, talagang si Jesus ang tinutukoy. Jesus talaga. The immediate kasi na noun na dinidefine nung phrase na ito ang tunay na Diyos. Siya yun. Yung Ginapang. noun na sinusundan noong adjective na true God. Yun ang law sa grammar. Hindi pwedeng wala doon, tapos yun ang dinidefine. Wala naman doon ang Ama sa sentence. Di ba sinabi Ama na Jesucristo? Ito ang tunay na Diyos. Pwede sabihin natin yun yung Ama. Kaso absent doon yung God the Father eh. Si Jesus Christ talaga po tinutukoy. Jesus Christ yun. Kaya bagsak sa grammar eh. Gusto malinaw na si Jesus Christ ay yung authority natin at saka sa kanyang salita na Christian. Ngayon, ano ang authority ng Scientology? Science? O sa kanila? Hindi rin eh. Walang direction eh, no? Wala, kaya hindi rin science. Kaya nga, pseudo-science. Paano naging science? Baka science fiction. Kaya nga fiction dahil pinaghalo-halo na katuruan. Amalgamation of different teachings. At sa kanila, ang kaligtasan ay pagpunta sa kawalan o yung pagkawala sa pagtakas sa sirkulo o cycle ng rebirth at saka redeath. Di ba? Redeath eh. Kung may rebirth, may redeath. Mamamatay uli eh. Paulit-ulit na kamatayan, paulit-ulit na pagsilang. Kailangan mo maging mabuti para ang good karma makatakas ka doon. Kailangan maging clear yung ano. Yes. Kasi natatrap ka nung Natatrap nung- ingrams mo eh. Ng mga pain in the past. Yung mga yung mga unconscious mo Oh, na kaisipan. kaya pala ganun eh. Kailangan makatakas ka doon. Kailangan ma-audit ka sa pamamagitan ng pagbili ng katuruan. Buti na lang credit na ka. Ino-audit. Buti na lang credit ka. Di ba? Kasi May talagang utang. kinread it, yan ang pagkakaiba. Oo, Sa kanila inaudit, Oo. sa atin kinread it. credit. Yes. Kasi yung righteousness ni Christ was credited to us. Wow. Yun ang naipasok niyo po, Pastor yan. Di ba? Kumbaga, pag na-credit ka, tanggap ka. Hindi yung audit, pag audit ka, hindi ka officially tanggap kasi audit student ka lang. Di ba? Kahit nakatapos ka pa ng buong kurso, ay audit ka naman eh. Hindi ka tanggap. Oo, hindi ka bibigyan ng diploma. Audit ka eh. Pero kung kinreadit ka, ay may diploma ka talaga. Di ba? At saka bukod doon, yung performance din ay hindi lang yung kinreadit, ay yung pagpasa. Kundi pati yung pag-exam, may nag-exam para sa atin. Hindi tayo yung nag-exam. Oo. Pinasa niya lahat. Ipinasa ni Jesus lahat. Hindi Perfect pati. Oo. Hindi lang ipinasa. Pinerpekto niya. Kaya pag-check ng Diyos Ama, 100%. Walang mali kahit isa. O paano kayong ibabagsak? So, walang kulang. Walang kulang. Sa atin, hindi. So, kung read it sa'yo, ang righteousness ni Christ, tapos siya rin ang sumagot ng lahat ng tanong doon sa final exam. Hindi lang final exam, pati midterm, pati yung quizzes, siya na rin. Kaya, he made himself, di ba, subordinate to the law. So that those who are under the law would be freed from the curse of the law. Grabe yun, di ba? Grabe. Sila no-audit pa eh. Paano ka papasa kung audit ka, di ba? Hindi, walang katiyakan, ano? Walang katiyakan kasi paano ka i-credit kung ino-audit. Di ba? Yan ang mahirap doon. So, if you are a Scientology believer, then you must repent and you must run away from Scientology. Yung mga mananampalataya, Pastor, na may mga ganitong view, no? Oo. Nakahaluan sila, may nag-integrate sila ng mga ganitong view. Oo. Sabi natin sa At saka hindi po assurance na ikaw ay Reformed o Calvinist, hindi ka masasalina ng false teachings eh. Kaya dapat mag-ingat pa rin. Even though you now have the right teaching, kung hindi ka nagpapatuloy doon sa teaching na tama, nag-i-entertain ka ng mali, magiging gaya ka ni Mary Baker Eddy, na founder ng Christian Science.
Ano po ba? Calvinist yun. Calvinist ba Oo. si, ano? Naku. Pero naligaw. Mhm. Naligaw. At nagpo-prove lang na kahit Calvinist ka, pwede hindi ka save. Opo, may mga kilala po ako, pastor na atheist Kahit din. reform ka pa, Mm. pwedeng hindi ka save. Ang Kasi galing. intellectual lang ang iyong paniniwala, ang iyong pagkapit doon. Hindi na umabot sa volition, only in intellectual aspect. So ang sin naman sa Christianity, all have sinned and fall short before the glory of God. Lahat talaga. Lahat ay nagkasala. Ang tao inherently a sinful human being. Psalm 51:5, di ba? I was born in iniquity. Ako'y pinanganak sa kasalanan. Ako'y makasalanan pa na buhat pa ng iluwan. O paano yon? Ang sabi naman ng Scientology ay inherently good ang tao. Hindi. How they May Arminianism, no? Ay, meron ano ito, Pelagianism. Pelagianism. Opo. Halo-halo. Yun ang teaching ni Pelagius, na forerunner ng Arminianism. Wow. Si Pelagius ang nagturo, nakasabayan ni Luther, na ang tao ay inherently good at natututo lang daw magkasala. Si ano po, Agustin. Oo, si Augustine pala rather. Si Luther ay si Erasmus. So kasabay ni Augustine, sabi ni Pelagius, man is inherently holy or good without any taint of sin. Grabe, no? Parang siya ay blank Mhm. bond paper, all white, until such a time na natuto siya dahil sa observation. Kaya kumbaga ang kasalanan sa kanila ay bunga ng observation nila sa mga kapwa-tao, sa magulang, kaya nagmura din kasi ang magulang. So, Pero hindi sila basically sinful. ang sisi sa iba. Ang sisi sa iba, pag nagkasala ako, kasi yung nanay ko nagmura kasi. Wala dapat sisihin ng iba, eh. Di ba? Mhm. Si tatay kasi, Opo. hindi ako. So, ganun pala po nila binubyo ang kasalanan ng Scientology. Yes. Kaya nga, malayong-malayo sa Christianity. It is not a Christian religion or a scientific Opo. religion. Mhm. Pseudo-science, pseudo-Christian. So, Pero kukunti na ang adherents nito, no? mhm. So far in this age, ay kukunti na lang talaga ang naniniwala dito sa Scientology. May mga celebrities, pastor, sa Hollywood. Yan. Ngayon, marami pa. So, yun ang Scientology. So, wala talagang identity na katulad ng Christianity. Other than they believe that Jesus Christ is a human being. Na tayo rin naniniwala din. Kaya lang, Jesus Christ is not only a human being. He is fully God and fully human. So, ito, pero ang punta nila. Talagang pag hindi nila iniwanan yung kanya pong belief nila ay mapapahama ang kanilang kaluluwa. Kaya mas mabuting sila ay umalis sa ganyang katuruan. Naniniwala pa sa mga ganitong view ay talikuran na nila ito magsisi. Ang mga libro ng Scientology, no? Dianetics, $20 to $30. Pero yung full book and lecture packages can cost thousands of dollars. Wow. May entry-level communication or personal efficiency courses from $50 to a few $100. Tapos meron silang International Association of Scientologists, IAS. Ang annual membership is roughly $250. Lifetime membership is about $5,000. Ang membership nila ngayon ay approximately thousands to hundreds of thousands. Yung kunti na lang din. 100,000. Hindi na millions eh. Marami pa rin ang tumatangkilik ng ganyang view. Ano ba yun? Movement? Religion din. May church sila eh. So, ang church nila, ang pastor ngayon ay si David Miscavige or Miscavige.
Parang gulay ah. Mm. Kaya nga tens of thousands to lower hundreds of thousands. Hindi sila milyon ang membership sa buong mundo. Kasi nga, konti lang talaga. Tsaka mayayaman. Si Tom Cruise ay isa. Kasi si Tom Cruise, di ba, meron siyang kaugalian na nag-birthday siya. Siya lang mag-isa. Tapos, bumili siya ng cake na maliit. Tapos parang ibinigay pa nga niya eh. Ganon sila kasi nga ang Buddhism is parang sacrifice. You don't aggravate your flesh. Parang you don't feed your flesh. Yung Gnosticism sa kabila na kailangang sikilin mo ang iyong pagnanasang pangmundo eh. Kaya nga simple living yung iba. Si John Travolta. Si John Travolta. Si Tom Cruise active member pa rin ng Scientology. John Travolta, si Elizabeth Moss. Yan yung mga sikat, no, celebrities. Pero mayroon ding mga artista sa US na kumalas, katulad ni Leah Remini and Jason Begg. Kumalas sila at naging prominent critics ng organization. Maaring natuto sila sa tunay na Christianity. So, yun. Maraming mga balita tungkol sa simplicity ni Tom Cruise, no? Si ano po, Pastor? Yung sikat din si Keanu Reeves. Keanu Reeves, hindi sure kung siya ay member ng Simple din ang buhay niya. Pero si Keanu Reeves, parang Christian eh. Parang Christian siya. So, meron pa tayong isa pa, no? Christian Science. Itong Christian Science, yan ang maraming mga roots, no? Marami siyang mga similarities sa Christianity. At ang roots talaga niya is biblical Christianity. Opo, at yung founder, Congregationalist, no? Si Mary Baker Eddy. Member siya ng isang congregation na Calvinist. The Church of Christ, yun ang kanyang church na founded niya. The Church of Christ Scientist, no? Pero siya ay dating member ng Tilton Congregationalist Church. Congregationalist pa. Oo. A staunch Calvinist. Siya ay supporter ni Abraham Lincoln at yan. Siya ay staunch supporter ng mga nang-i-slave. Supporter siya ng slavery. Kaya galit na galit siya kay Abraham Lincoln. Kaya nung mamatay si Abraham Lincoln, tuwang-tuwa pa siya. By the way, si Abraham Lincoln ay Baptist. Tatay niya ay pastor ng Baptist. Baliktad naman. Ngayon, bakit nagkaroon ng Christian Science? So, ang Christian Science ay inumpisahan ni Mary Baker Eddy noong 1866, no? Beginning 1866. At na-inspired yung kanyang katuroang ito ay na-inspired ng kanyang sariling karanasan ng paggaling di umano noong 1866. Kasi siya masasakitin. Oo. Sickly, no? Mary Baker Eddy ay sobrang frail ang katawan. Kung ano-ano ang kanyang nararanasang sakit. Kaya anong nangyari ay nagpa-check up siya kay Phineas P. Quimby. At yun naka-influence sa kanya ng tinatawag na Christian Science. Kaya Christian Science kasi si Phineas P. Quimby ay isang pseudo-scientist. Mesmerist. Yung mesmerist ay magnetism. Nung panahong iyon, usong-uso yung mayroon daw energy na nanggagaling sa iba't ibang mga entities. Like halimbawa, yung parang ang mesmerism
Ang contemporary ngayon ay yung pendant na quantum. Ba? 'Di ba? At saka yung ano, yung bracelet na quantum bracelet na ibinebenta ng mga taga-Abcop noon na na-recruit pa nga ako doon eh. Para may power yun. Na binawas sa sweldo ko yung binayad ko, no? Grabe. Kasi yung senior pastor ko ay dati sa Sampaloc Bible Church, banggitin na natin, totoo naman eh. Nagmo-multi-level marketing. Mhm. So sila ay mga top-notch sa hierarchy ng Forever Living ni Goles. Nasa top na sila. Di humina ng humina ang Forever Living. Nagkaroon ng Skybiz. Hindi na naging forever. Naging di na forever. Hindi na rin living. Oo. So naging temporary living na lang. So tapos medyo humina 'yon dahil ang mamahal. Na-victimize naman ako ng Skybiz. Ang Skybiz ay parang may free website ka. Bibili mo website. Yung pala free talaga 'yon. Tapos pag may free website ka, magyaya ka ng magiging downline mo na 2. Tapos babalik sa iyo yung yung iyong inihulog. Kaso pag nakadalawa ka o 3, parang 2 dito sa left, 1 sa right. Ang hirap mag-recruit eh. Kasi noon di pa masyadong use ang Pilipinos sa internet. Yung pala later on, yung pala libre naman lang talaga pala ang website. Pero ang mahal nasa 6,000 plus. Grabe. Oo, website na free. Tapos hindi yun nag-click. Pumunta naman sila sa Quantum. Wow. Quantum pendant. Ay, hindi. Gold Quest muna. Gold Quest. Gold Quest pala. Para narinig ko nga po yung Gold Quest na yun. Yung Gold Quest naman ay mga memorabilia. Parang yung gold siya, ginagawa siyang minusmatic na may mga may mga embossed, naka-embossed. Ang problema si Pope John Paul, si Maria, yung iba mga saints. Yung Saka mga papa, pero ibinebenta ng Kristiyano, mga Christians. Pinapalaganap pa yung maling personalidad sa relihiyon. yung iba po niya, Pastor, may mga nakasulat sa Latin eh. Parang anting. Anting na eh. Tapos iyon, parang may cycle. Pag naka-anim ka, parang 2 sa left, 4 sa right, magkakaroon ka na free na pendant na gold. Gold Quest. Kaya gold. Ano siya? Gold pala, hindi siya pendant. Gold lang talaga siya. Nasabi nila ay minusmatic kasi bihira lang ang nagkakaroon. 16,000 ang isa. Ang 16,000 ang kalahati. 32,000 na yung isa. So, pwede ka mag-down, 16,000 lang. Pero pag hindi ka nalagyan sa right mo or sa left mo, forever, wala na yon. Kumita na yung nasa itaas. Oo, nasa itaas. Ikaw, kawawa. At nagsara yon dahil nakita ng US na pyramiding scam. So, ipina-close ng US lahat ng pyramid ang scheme o yung model. Ponzi, ang tawag si Ponzi. Si Ponzi kasi ang naka-invento niyan ng mga pyramiding. Ponzi scheme. Kaya pala po. As naging namang quantum pendant. Iyon yung sinasabi natin na parang may magnetism. Parang itong quantum pendant na to, pag suot mo to, lalakas ka. Tapos parang may energy na tumutulong sa'yo para ka madagdagan ang iyong energy. Iba po ba yan sa ganito, Pastor? Dinidikit. Iba naman yan. Yan naman ay light wave. Parang naman to, negative anion, no? Ion, mga ion. So, energy. yung hinililinis ang hangin, hindi pero siya. magkaiba siya. Okay, Kasi hindi naman sinasabi iyan na parang may energy na pinalalakas lang yung light wave siya. Okay. Light wave. Hindi siya yung kapangyarihan. Hindi siya kapangyarihan. Hindi siya kapangyarihan na parang mystical. Yeah. May explanation siya eh. Kasi pag nagpa-therapy ka sa, like for example, meron ding yung light energy na yung iaano ka sa mainit. Opo. Na parang sunlight. Na talagang may scientific findings naman.
So kung may scientific talaga na findings, malinaw siya, ah, yun ang dahilan kaya hindi mo masasabi na mystical. Pero itong mga pendant, na pagsuot mo ay di ba meron ngayon sinusuot na may magnet daw Opo. na nakakapag-increase daw ng lakas, ganyan-ganyan. So I don't believe in that. Eh, magnet na yung pastor, baka maka-attract din siya ng mga Swerte. swerte. Yun nga, may ganong connotation na pagsuot mo yon parang you have positive energy in your body that will attract positive energies. Ganun pala. So, talagang connect sila eh. So mesmerism pa rin at saka kaya pseudoscience. Bakit? Walang scientific na evidence na magpapatunay talaga. Hindi siya peer tested. Kailangan kasi may test siya na na-approve siya ng iba-ibang grupo ng scientists. So wala siya, nag-iisa lang siya, yung quantum pendant na nagsasabing kami ay may power. At karamihan ay tricks, kaya nabubuhat nila, tricks lang. So ito si Phineas P. Quimby, nagpapanggap siya na scientist pero wala din naman siyang pinag-aralan. At although si Phineas P. Quimby ay hindi siya gumagamit ng medicinal ng material means sa pagpapagaling. Ang ginagamit niya ay hydropathic institute. No. Tubig. Hindi. Ang gumamit ng hydropathic ay dahil nga sa sobrang interest ni Mary Baker Eddy sa kalusugan niya na siya gagaling, nagpa-hydropathic siya or water cure sa Hydropathic Institute. Pero lalo siyang nagkasakit. Lalo siyang nakaramdam ng panghina. Kaya siya bumisita kay Quimby noong 1862 at doon daw di umano siya gumaling. At noon daw siya ginagamot ni Phineas P. Quimby, ay nakalakad na daw siya ng 182 steps to the dome of City Hall. Pagkatapos lang ng 1 linggo ng paggamot. Kaya lang, temporary lang yung paggaling dahil nagkaroon pa rin siya ng sakit. Pero tinake niya yon positively, nagumaling na siya. By faith. Pinaghalo niya ngayon yung faith niya sa Diyos at yung science yun. Kaya naging Christian Science. Kasi Christian siya, kasi si Phineas P. Quimby, hindi Christian. Siya ay mesmerist nga paano naging Christian. Kumbaga sa atin, ang tawag natin ngayon, albularyo. Albularyo ito. Ang tawag lang nila ay mesmerist. Pero sa atin, ang equivalent ay albularyo. Nagpapanggap na doktor o quack doctor. Siya ay quack doctor sa US. Kasi wala naman siyang ginagamit na medicine or material means. Kaya ang ginawa niya, para wag siyang ma-identify kay Phineas P. Quimby kasi siya evangelical, ginawa niyang yung science ni Phineas P. Quimby, ginawa niyang Christianize yung term. At ginawang faith. At doon nag-umpisa ngayon yung positive thinking. Yung prosperity gospel. Dahil si William Seymour at saka si William Seymour, yun yung sa Azusa Street Revival. Siya yung nagpaumpisa, no? Kasabayan iyan. Nag-overlap yung time frame kung kailan nag-exist si Mary Baker Eddy at saka si William Seymour. Para nag-overlap yung mga ideas nila. Yun. Share. Nimprove ngayon ni William Seymour. Ikaw, mayroon kang science, ako wala. By faith lang talaga. Doon nag-umpisa yung revivalism. So mahalaga ito kasi si Mary Baker Eddy, siya yung precursor noong positive lang, na faith lang, gagaling ka na. Pero galing iyon sa albularyo. Yung kanyang scientific na connotation na ginawa niyang faith ang kanyang connotation. Kaya Christian Science. Pero yun ay pseudo-faith. Kaya ito rin ay hindi tunay na Christian, hindi rin tunay na science. Kasi nag-sway na siya into mesmerism. At saka mysticism. Nagkaroon na ng mystical connotation yung faith. Na pag may faith ka, parang kayang mong gumaling sa lahat ng sakit. Just exercise your faith. Kaya dito galing yung word of faith movement.
Kita mo? Si Eddie ang nagpaumpisa niyan. Mm. Kasi siya ay kinikilalang Christian din eh. So, siguro, naiisip ng mga contemporaries, kung Christian siya, maaaring tama din yun. So, ano kaya? Dagdagan natin. No? Linisin natin, gawin lang nating faith. Word of faith. Hindi na science. Walang science naman yan eh. Tsaka, hindi nila kinikilala si Phineas P. Quimby ng mga Kristiyano eh. Bakit ka dyan lalapit at bakit ka dyan magpapagamot? Against yan sa biblical faith na ikaw ay magtiwala sa isang hindi naman Christian. Wow. Pero sa kabila, nung temporary nature ng cure na naranasan niya kay Phineas P. Quimby, she attached religious significance to it, which Quimby did not. So Eddie believed that it was the same type of healing performed by Christ Jesus, who unlike Quimby, administered no medicine or material means in his healings. From 1862 to 1865, Quimby and Eddie engaged in lengthy discussions about healing methods like hydropathy, practiced by Quimby and others. So, mga tubig-tubig lang noon talaga si Quimby. Tinake note ni Eddie yung kanyang sariling views sa healing. At maging yung writing dictations ni Quimby. At kinokorek niya yung mga maling teachings si Quimby na science. Akala niya science scientific sa kanyang sariling faith. At kinokorek niya yon. Parang, ang tawag doon ay accommodation. At reterminology. Pagbabago lang ng terms. At ang nangyari ay yung mga kanyang nasulat na manuscript ay kanyang pinublish later. At inattribute ni Mary Baker Eddy kay Phineas P. Quimby. Kinikilala pa rin niya. Yan. Grabe, no? Naggano siya ng authority doon sa hindi naman Kristiyano. No? Kaya ang problema ay akala nila ay si Quimby ang sumulat. Pero ang totoo, si Quimby ay illiterate. Hindi nga yung doktor, hindi nga yung nag-aral kaya paano naging scientist? At hindi rin naman si Quimby religious. Paano siya sumulat ng parang isang religious na libro? Ang ginawa ni Quimby, dahil nga sumikat na yung libro at tinanggap, nagtanggap na lang siyang kasama ni Mary Baker Eddy. Pero hindi siya tunay na Kristiyano. Kaya sabi niya, mas marami siyang magiging pasyente dahil kay Mary Baker Eddy. Parang si Catherine Crick, di ba? Nagbabaro siya ng authority doon sa pastor niya. So, pinaya lang siya ng pastor niya kasi pag maraming mga sumampalataya sa ministry ni Catherine Crick, sa kanya naman dadalhin. Di ba? Walang church si Catherine Crick Kasi nga evangelist lang siya. O di ako ang makikinabang niyan. Ganun din si Quimby. Si Quimby naman hindi Kristiyano, okay lang. Diba? Gamitin mo na lang ang idea ko kahit baguhin mo ang terminologies. At least marami akong magiging patients. Galing sa church mo. Yun ang nangyari. Nagkaroon ng compromise between Quimby and Mary Baker Eddy. Pero hindi naman si Mary Baker. Hindi po siya magtitinapay. Hindi po siya magtitinapay. Grabe palang ano yan. Pero may nakapon na. Noong 1864, may nakapon na. Hindi nung 1864, but later on. Ang nakapon na ay si Gordon Melton. At sinabi niya na, parehong itong dalawang ito ay nagsishare ng ideas So, hindi ito Christian. Kasi hindi naman Christian itong si Phineas P. Quimby. Bakit ito parang nag-compromise si Mary Baker Eddy? So, hindi na tayo dapat makinig dyan. Kaya nga, sabi ni biographer Gillian Gill, nakipag-argue ang ibang scholars na may abuse, may flouted evidence and shown willful bias in accusing Mrs. Eddy of owing her theory of healing to Quimby.
and of plagiarizing his unpublished work. Inakala nila na yung talagang sinulat ni Mary Baker Eddy ay kay Phineas P. Quimby. Pero hindi totoo. Talagang si Mary Baker Eddy yon. Binago nga lang niya ang terms. At noong 1879, ay itinatag niya ni Mary Baker Eddy ang Church of Christ Scientist. At yun ang a mother church ng Christian Science Movement. At yan na itatag din niya yung The Christian Science Monitor noong 1908 at 3 religious magazines. Yung The Christian Science Sentinel, The Christian Science Journal, and The Herald of Christian Science. Marami siyang sinulat at ang isa sa pinakakilala ay Science and Health with Key to the Scriptures. Yeah. At napili yung aklat na ito as one of the 75 books by women whose words have changed the world. Wow. Ng Women's National Book Association. Wala naman. Yun. Kumbaga ay prolific writer itong si Mary Baker Eddy. Magaling naman manunulat eh. At siya na-induce sa National Women's Hall of Fame noong 1995. Ilan lang, di ba? Oh. Kaya lang, syempre, patay na yata siya. Syempre, patay na siya nito. Yan. Ang iba pang sinulat ni Eddy ay Manual of the Mother Church and a collection of varied writings that were consolidated posthumously, patay na nga siya, no? Into a book called Prose Works. So, ayun, nakita po natin, no? Talagang iba talaga yung pinagmulan nitong Mary Baker Eddy na yan. Ano po yung paniniwala niya? Yun naman patungkol kay Ang paniniwala niya, ang God the Father, ang Mother of all. Mother. Malito. Ang God the Father, siya ang ina ng lahat. Parang ano to kay Soriano. Oo. Na ang Diyos Ama ay mayroong matris. At inianak niya si Jesus Christ. Literal. Literal din. Ha? At ang lahat ng creation, maging ang nature ng bawat tao, ay yun ang spiritual likeness ng Diyos. Yan ang flawless spiritual likeness of the divine. Kaya nga, ang lahat ng tao ay likas na mabuti. Ganun din. So, sinasabi ni Calvin na lahat ng tao ay masama, tumaliwas na siya sa kanyang pananampalataya. Hindi na niya eh. Yes. Dismiss na po niya. Dinismiss na niya yung total depravity. So, hindi na siya Calvinist. Excuse. At ang sabi nga niya, ang lahat ng tao ay good at mabuti. Kaya nga, ang lahat ng masama, gaya ng sakit, kamatayan, at kasalanan, ay hindi pwedeng maging bahagi ng realidad. Kasalanan. So, yung kasalanan, yung sakit, at saka yung kahirapan, kamatayan, yan ay fiction. Yan ay figment of our imagination. So, yan ay hindi totoo. That is not part of fundamental reality. Kaya nga, be positive lang, no? If you have faith, you can be freed from pain, sin, death, poverty, no? And all diseases. Dito nag-umpisa yung word of faith. Na if you will just utter positive words, no, lahat ng kaya mong utusan, no, ang sakit, lumayas ka. You can command things into existence. Kaya ito yung precursor ng prosperity, yung health and wealth gospel. Pinaniwalaan nila na ang lahat ng tao inherently good. So pag kami masama kang nararanasan, tanggihan mo. Dahil si Jesus Christ namatay na para sa'yo, so wala ka na dapat sakit. Kaya nga, ang mga masasamang karanasang ito, kamatayan, sakit, kasamaan, kasalanan, ay resulta ng pamumuhay ng hiwalay sa Diyos. So, ibig sabihin, kung ikay Kristiyano at ikay nakakaranas pa rin ng sakit, kung ikaw ay nakakaranas pa rin ng nagkakasala ka pa rin, nakakaranas ka ng kahirapan, nakakaranas ka ng pagdurusa, problema,
nangangahulugan na hindi ka totoong Kristiyano dahil hiwalay ka sa Diyos eh. Kasi ang turo niya, pagka ikaw ay tunay na nasa Diyos, hindi ka na makakaranas ng sakit. Hindi ka na magkakasakit. Hindi ka na maghihirap. Ganun sa charismatic at Oh, sa yun. Catholicism. Ganon. Doon nang galing yung Diyan ang- charismatic theology. Kasi 1906 lang yung Oo. Azusa Street Revival eh. So mga kapatid, nakikita po natin yung ugat ng ating pananampalataya. Kung Oo. tayo po ay nasa Pentecostal system na yan, ay ito po yung pinagmulan. Ito ang pinagmula. Kaya pag tinrace mo, Charismatic. yung thesis ni Justin Peters, tinatch niya ito eh. Nasaan ba talaga nag-ugat yung positive thinking at saka word of faith theology? Binanggit niya yan si Phineas P. Quimby, Mary Baker Eddy, na naging Christian Science, and sila William Seymour, nagbabaro ng idea dito. Kaya yung 1906, Azusa Street Revival sa USA, doon nag-umpisa yung revivalism na dapat tayo ay muling babalik doon sa kalagayan ng unang iglesia. Na pag may faith ka, lahat mararanasan mo. Apostle din. Oo, malaya ka na sa lahat ng anumang paghihirap, no? Baga, ma-elevate ang iyong spirituality dapat eh. Pag malapit ka na sa Diyos, at ang katibayang ikaw ay spiritual, mawawala na yung mga karanasan mo ng kahirapan, sakit. Isip mo lang yan, kunyari. No? Psychosomatic lang yan. So, alisin mo ang negativity mo. Dapat ikaw ay laging positive. Yon ang problema. Ang problema, ito ay hindi sang-ayon sa kasulatan. Dahil ang kasulatan ay nagtuturo, yun nga, na ang tao ay sinilang na makasalanan. Di ba? Marami talata ang magpapatunay na ang tao ay makasalanan. Kasi makasalanan. Sige pa man. Inaano natin iyon kay Adan, Romans 5:12, no? At ito ang naghihiwalay sa atin sa Diyos, no? Pero doon sa krus, pwede nating maranasan yung pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. At hindi tayo gagaling sa sakit sa kalusugan natin kasi mamamatay pa rin tayo, no? Pwede tayong pansamantalang gumaling kung kalooban niya sa pamamagitan ng ng kalooban ng Diyos at sa ating wala tayong ambag no? Sa pamamagitan ng kanyang kalooban sa atin, kung gusto pa niya tayong mabuhay ng matagal at tayo pagalingin niya, mararanasan natin ang kagalingan. In spite of our unfaithfulness, in spite of our sinfulness, if we are truly Christians, so He loved us in Christ. So therefore, if He wants us to be healed from our sicknesses, then we will be healed. But if not, then that's not a problem with us, because for us, we will be healed ultimately from sin and from death and from all poverty when we die. Glorify yung body natin. During the glorification of our body and during our ultimate salvation, no? Sa new heaven and new earth, doon natin mararanasan ultimately yung pagkawala ng sakit, ng kahirapan, no? Ng kasalanan. Wala nang anumang pagdurusa, sakluha, sama ng loob. Wala na lahat yan doon sa bagong langit. Sa halip na ituro na si Jesus ay nagpapagaling ng spiritual na sakit, at yun ang Isaiah 53:5, no? Hindi yun sakit sa physical, no? Tinuturo ng mga Christian scientists ng ministry daw ni Jesus ay ang pagpapagaling ng katawan. At ito daw ay nagde-demonstrate ng sentralidad ng paggaling. Diba? At ng kaligtasan. So kung ligtas ka, gagaling ka sa iyong sakit. Kung hindi ka gagaling, hindi ka ligtas. Kawawa naman si Pablo. Hindi na pinagaling. Hindi na pinagaling, hindi pala ligtas. Di ba? Pinugutan pa ng ulo, hindi pala ligtas. Yun ang problema. Kawawa naman si Pedro. Nakaranas ng pagdurusa Hindi nakaranas ng maayos na kamatayan no? Apostle. Pinakong patiwarik no? Saka si Juan, diba? Niluto sa kawali, sa kawa, sa ipinrito, diba? Nilitsyon sa mantika pero nakaligtas. Tapos dinala sa isla ng Patmos. Tapos nakaranas doon ng sobrang
ng loneliness, no? Isolation. Isolation, siya lang mag-isa, oh. Mm. Matanda na, andun pa siya. Naghahanap ng sariling pagkain, buko. Siyempre, natural, di naman siya papakainin doon, di ba? Grabe, no? Tapos ganyan ang turo nitong Oh. Christian Science. Kawawa yung mga Kristiyano sa Hebrews chapter 11 na sila ay nagtatago sa mga gubat at sila ay nilalagari ng pahati, di ba? Dahil pinag-uusig sila at pag Kristiyano ka, ay papatayin ka. May nilagari ng pahati, mayroong binalatan ng buhay. O, ay paano yun? Wala silang faith dahil nakaranas sila ng pagdurusa. So, it is against the reality. So, sa kanila kasi is, baka yung kanila kasi is, virtual reality lang. Oo, virtual. Augmented reality. Tayo kasi is real reality. Totoong realidad. Sa kanila virtual, yung parang sa internet lang na pwede kang magpanggap, no, na ikaw yon, AI ka lang. Hindi yun reality. Na kunyari ikaw si Superman. Ngayon, madali na, di ba? Pwede kang gumawa ng video na ikay lumilipad. Madali, no? Oo, virtual reality na ngayon. Pelikula. AVR, no? Naglalaro, halos ikaw na may hawak ka ng espada, pero wala kang hawak kundi nasa mata mo lang. Nagkakagulatan pa kayo, no? Virtual, ano? So, yun ang kanila. Hindi totoong realidad. Kasi bakit hindi totoo? Di nangyayari. Magpakita ka sa akin ng isang Kristiyano na hindi tumanda. Wala. Oh. Ay ngayon, kung tumatanda lahat ng Kristiyano, ay hindi totoo na tayo ay pinagaling na sa sakit. Kasi mismong yung pagtanda ay sakit. Sakit siya. Yan eh. Nadi-deteriorate yung kalusugan. Nagmamalfunction na kasi ang ating liver, pancreas, kaya tumataas ang sugar dahil sa pancreas, problem sa pancreas. Kaya mataas ang creatinine dahil dun sa kidney, liver. Kaya di ba habang tumatanda, ang dami mong mga iniinom na mga supplements. Di ba? Naging ulianin na. Oo, makalbo na, di ba? Yung iba, tayo nga may salamin eh. Oo, may salamin. Oh, di ba? May salamin, may sakit na eh, di ba? Nagiging nearsighted, nagiging farsighted dahil may sakit. Oh. Wala. Hindi totoo sa lahat. Hindi totoong nangyayari ang lahat ng sinasabi nila. Kaya nga, lahat ay hindi gaya halimbawa ni Kenneth Copeland. No? Isa siyang talagang staunch, charismatic, Pentecostal, word of faith, prosperity, gospel teacher. Sabi niya, mamamatay siya, 120, sinabi daw sa kanya ng Diyos eh. Ngayon, 89 pa lang siya, nagpapaalam na siya eh. Nararamdaman na daw niya, na manghina na siya. Tapos sila si Gloria Copeland, sabi nila ay, yun nga, tinuturo ni Gloria Copeland na kaya niyang utusan ang sakit, kaya niyang pagalingin. Si Gloria Copeland, kawawa eh. Meron na siyang Alzheimer's disease. Tapos, hindi na kayang pagalingin ni Kenneth Copeland. Ngayon, nagkaroon sila ng Southwestern Convention o Southwest Convention sa US, yung mga charismatic. Naroon si Benny Hinn, Kenneth Copeland, yung mga charismatic leaders. Si Gloria Copeland, hindi na makalakad eh. Nakaupo na lang. Ang ginawa ng anak ni Kenneth Copeland, wala nang tiwala sa tatay eh. Sabi niya, Pastor Benny Hinn, pwede bang ipag-pray mo ang nanay ko? Si Benny Hinn naman, pumunta doon sa ibaba. Kasi hindi makalakad na eh, papunta sa stage. Tapos para wag matuon ang attention ng congregation doon sa kay Gloria Copeland, pinakanta ng pinakanta, hindi rin naman gumaling. Tapos yung mismo si Kenneth Copeland, nagtatanong sa kanya yung anak. Sabi niya, Lolo, bakit ganoon? Hindi ka gumagaling. Ako litong-lito na. Di ba sabi mo, dapat gumagaling dahil pag tunay na may faith ka, dapat gumagaling. Ang sabi naman ni Kenneth Copeland, I was healed 2,000 plus years ago. Bakit? Nabuhay ka na ba noon? Hindi, parang ang sinasabi niya doon, figuratively, si Jesus namatay na. So, pinagaling na siya. Pero hindi pa nag-a-apply sa kanya. Matanda na rin siya, si Kenneth Copeland, 89 years old. Ang sabi niya, God told me that I will die at the age of 120 years old. Ang problema, pag hindi siya namatay ng 120 years old, false prophet. Patay na. Hindi naman pwedeng ang Diyos ay sinungaling doon. Sabi niya, kausap lang daw niya ang Diyos. Sabi niya, you can practice conversing with God even while you are, di ba? Even now, I can speak to God.
And God will tell me what He wants me to do. Either siyang sinungaling o ang Diyos. Tika muna. Hindi maging sinungaling Saan kailan. ba't naman kakausapin siya ng Diyos? Bakit hindi na lang yung tama, ang turo? Para mas maayos, di ba? Tapos sinipan nyo ng COVID, no? COVID-19. Wala nang membro eh, kasi hindi na dumalo eh. Sila-sila na lang. Dun sa TV. Oo. Yung mga tagasunod niya na bulag na tagasunod. Ganon din, lay hands natin ang COVID-19. Hinipan. Iyon, 3 taon pa, nagka-COVID pa rin. COVID pa rin. 2 taon matapos siyang hipan, hindi pa tumigil ang COVID. Talagang false teacher. Sabi ni Benny Hinn doon sa kanilang nakakatapos lang na convention, wag daw siraan, wag daw magsalita ng laban kay Kenneth Copeland. Siyempre wag din sa kanya kasi siya din ay sinungaling din eh. Pero ang nakikita ko kay Benny Hinn, hindi niya talaga malabanan si Costihin, no? Hindi. Yung kanyang pamangkin, Ibubuking siya. ibubuking kasi siya eh. Yung lahat ng kasi si Costihin, kasama siya eh. Alam niya lahat ng mga kalokohang pinaggagawa ng tiyo niya. Nasa kanyang resibo eh. Isang gabi lang daw, luxury hotel. Oh. Talaga naman. May swimming pool. Naroon na lahat, di naman nagagamit. Nagtatanong daw si Costihin, ano ba itong pinagagagawa natin? Di ba tayo nagpunta rito sa crusade para tumulong sa mga may sakit? Pero tayo nagpapasarap. Lulan pa ng helicopter. Mas special ka nakakita na magpapagaling ka, very special ka. Wow. Sakay ka pa ng helicopter, tapos may mga bodyguards. Diba? So, nagising si Costihin doon sa talagang napagtanto niya na itong tiyuhin kong itong si Benny Hinn, false talaga. At saka alam niya na tinetest muna yung mga pagagalingin ko no eh. Kung psychosomatic lang ang sakit. Eh bakit naman hindi malabanan ni Benny Hinn yung kanyang pamangkin? Ba't di niya ma-address na Costihin, wag mo akong tirahin. Kasi sinungaling ka, o di ba? So that's the problem. Aminado siya na mali ang kanyang katuruan. Yan. So ang mga Christian Scientists ay nananalangin upang to realize more of the reality of God in God's love daily and to experience and help others experience the harmonizing healing effects of this understanding. Kailangan maunawaan mo yung katuruan nila para ma-harmonize mo sa buhay mo at ikaw din mismo maranasan mo yung pagpapagaling ng Diyos. So therefore, ang pagpapagaling din ay nakasalalay doon sa patuloy mong pagsang-ayon sa katuruan nila. Kaya pag umalis ka, nakakatakot na hindi ka gagaling. Oo. Kaya kita mo sa mga prosperity, word of faith, ang tao ang pinanggagalingan nung parang siya ang conduit ng Diyos. Pag umalis ka dito sa pastor mo na ito, ay baka sumpain ka. Oh, di ba? Kita mo si Apostol Botyal, hindi makaalis yung pastora. Hanggang siya namatay na eh. Hanggang sa namatay yung pastora, namatay na yung pala, nagpapadala ng GCash doon sa apostol. Ang tanong, bakit siya namatay? Kung totoong pinanggagalingan niyo ng hili. So kung totoong naghihil yung apostol, dapat hindi siya namatay. Siya lang naman ang nakinabang eh. Oh, kawawa. Still. Niloloko-loko ang mga membro. Tapos sasabihin pa na pag hindi gumaling, ay baka maliit ang faith niya. O hindi siya tunay na believer. O biruin mo, pagkatapos ng lukuhin, nagagaling ka, hindi naman totoo. Pag di gumaling, sisisihin mo. Nasabihin nila ay maliit ang faith mo o kaya may hidden sin ka. Kasi nga yung turo ni Mary Baker Eddy na nabaro nila no, na kung tunay kang may faith o tunay kang believer, ligtas ka na sa sakit eh. Eh kung hindi ka pala, ang doon, logic, pagka yung ni-reverse, yung katuroang yun, kasi pag hindi ka gumaling, hindi ka tunay na mananampalataya. Kasi kung tunay ka mananampalataya, gagaling ka. Hindi nila alam na pag yun ay binaliktad mo, hindi naman pwedeng ganun lang. Kailangan mo ring baliktarin eh. At ang pagkakaiba lang ng mga Christian Scientist o ng church na ito, wala silang pastor. Yung Christian Science. Ang mayroon sila ay Bible lang at saka yung mga yung science at saka health, yung mga libro ni Mary Baker Eddy. At yun ang pastor nila.
Oh, Ang preacher nila, yung mismong aklat. yun ang authority nila pala. Pinag-aaralan nila ang Bible araw-araw at binabasa ng malakas tuwing Sunday ng 2 lay members lang. Ang tawag sa kanila, hindi pastor, lay members. At inilek iyon ng bawat congregation na sila ay babasa. Silang babasa. Noong Bible at noong kasulatan ni Mary Baker Eddy. At sila rin ay mayroon silang testimonials meetings. Mag-hold sila ng meeting, magti-testimony sila tungkol sa paggaling at yung karanasan nila ng yung spiritual na karanasan, na yung mga miraculous na pangyayari sa buhay nila, mga pagbabago. At itong Christian Science, ang sa lahat ng kulto sa Christian denomination, ang pinaka-inaccurate ang pangalan. Kasi Christian Science is neither Christian nor science. May problema talaga sila. Di ba? May malaking problema. Hindi siya science, hindi rin siya Christian. In fact, siya ay more on mysticism, which is against the scriptures. Opo. At ang nakakalungkot niyan, Pastor, ay niyakap na yan, ni sistemang yan, ng mga charismatic Yes. at saka ng Pentecostal churches. Especially si Catherine Kuhlman. Yun yung isa sa mga babaeng nag-propagate nung prosperity word of faith. Na yung si Catherine Kuhlman, yung libingan niya ang pinupuntahan nila Benny. Grabe. At saka nila Bill Johnson. Nag-grave sacking sila. No? Babae pala siya. Si Catherine Kuhlman, babae. Evangelist. Yung si Catherine Kuhlman, nagtanan. May asawa na siya, pero nagtanan sa isang member. At nawala ng ilang buwan. Malupit. Malupit yun. Tapos yun ay nagpapagaling di umano, nililihans lang niya, gumagaling. Yun nga, parang si katulad ni Mary Baker Eddy, pagka ikaw ay may faith, you can be healed from all your sicknesses. At si Catherine Kuhlman, ang idol ni Benny Hinn. Doon siya nagbabaro ng authority. Na dahil daw sa pagbabasa niya ng mga aklat ni Catherine Kuhlman, na-base din kila Mary Baker Eddy at saka kila William Seymour. Si William Seymour, yun daw bata ay ibinatok sa dingding para daw mabuhay. Nabalian. Balian ang buto. Sinipa nga daw yung bata para daw mapagaling. Grabe. Hina-highlight pa nila yung brutality. Pero wala namang patunay na gumaling talaga. Kasi nung time nila, William Seymour, nila yung mga Pentecostal na early Pentecostal charismatic ministers. Wala namang, alam mo yun, wala namang ngayon yung tulad na pag namatay ay iniimbalsa mo. Wala po nun. Kaya posibleng clinically dead lang siya. Kumbaga, doon sa hospital, dineclare as dead. Pero mayroon pang hininga. Kaya hindi talaga scientific na patay na. Kasi ngayon, talagang pagka namatay, agad tuturukan yan ng ng tawag doon, formalin. At saka babawasan ng dugo yan. Babawasan ng dugo. Hindi na makuha lahat. Saka yung mga kalamnan na madaling mabulok. Yun ay kinukuha yon sa loob. Mga bituka. Tapos, ang sabi ng iba, pinapakain daw sa baboy. Binibenta nila. Kaya pag kayong bibili ng baboy sa malapit sa mga mortuary, ang lulusog ng baboy doon. Sa Ilog Pasig yan. Mayroon na. Pwede. Possible. Kasi nga, yun ang problema. No? Marumi kasi sa Maynila. Saan nila dinadala yon? Kung kinukuha nila yung nabubulok. Di ba? Kaya nga may batas na dapat ang mga ospital ay malayo sa mga kabayanan, sa kabaha. At pati ang mga funeral parlor. Kasi possible na may mga sakit yan na makahawa. Kakalat na yung hangin galing sa funeral parlor, yun ay kakalat sa mga karatig kabahayan. At maaring kung may TB yun, yung virus lilipat sa ibang tao. Makakahawa. Pero ngayon dahil nga sa lagayan system, makikita mo yung punerarya katabi ng restaurant Doon sa mayroong sa Barty Road. Mayroong punerarya doon nandoon lang sa mga kainan katabi. Tapos may ospital, katabi rin, puro kabahayan, ay ospital yun. Paano yung mga ringgilya na minsan napapatapon dyan? Paano yung sanitation?
ng community. It's a problem in the Philippines. We have laws, but because of those who are in positions na corrupt, Hindi na ipapatupad. yung law ang pinipera. Ba? Ginagawang pera, pag lumabang ka sa batas, pipirahin, para okay na yon. Hindi ka na namin sisitahin. Kaya nga ito ang pinaka-irony dito sa pangalang ito, Christian Science is neither science nor Christian. It denies all the core truths of what makes a system Christian. It is in fact opposed to science and points to mystical, New Age spirituality as the paths for physical and spiritual healing. Kaya po ang Christian Science ay di dapat i-recognize ng mga Kristiyano at dapat itong i-reject at ituring na anti-Christian cult. Ito po'y kulto. At hindi po ito ayon sa Biblia. Okay, may mga ano po tayo? Hindi po, at malinaw, no? Talagang hindi ayon sa Biblia ito. At kaya kung may idea po tayo ng mga ganitong tinatalakay namin, ay magsisi na po tayo. Umalis po tayo dyan. Hindi, iwanan po natin yung paniniwala niya. Titus, wala naman siguro mga tanong. Sana po next pass, matapit nyo rin ang Chrislam, Apologetics, Christology. Meron na po kaming Chrislam. Natalakay. Hanapin niyo po yung kay Rick Warren na aming pong video about Rick Warren. Sabi ni kay Emmy Domingo, Pastor Modesto. Sinabihan siya ng Diyos magsusulat ng mga libro at sabi niya sa Diyos, paano Lord na hindi ako writer o manunulat? Sabi niya daw ay sinabihan siya ng Diyos, magsulat ka para malaman nila ang katotohanan. Katuroang full grace. Ganun pala. Aba, mahirap po yan. Sinong Diyos po yung nakipag-usap sa kanya? Baka po yan ay katulad nung kumausap kay Muhammad, no? Oo. Na ikaw din ay magtayo ng tunay na reliyon. Ay, katulad din yan nung nakipag-usap kay sa Mormon, sa founder ng Mormons, kay Joseph Smith. Ganun din. Kinausap din siya ng Diyos, magturo ka para ituro mo na pagbalik loobin mo ang mga tao sa tunay na Kristyanismo. Ganun din kay Kibuloy. Pwedeng mag-ano sila lahat, mag-claim, no? Si Kibuloy, ganyan din ang sinabi. Paano po ako magiging Kristo? Ikaw lang pinipili ko para ikaw na ang Christ sa Gentile setting, o di ba? Sana. Yan po'y utak lang niya, nagsalita sa kanya, yan po ay sarili niyang isip. Na kiniklaim niya, baka po siyang nagutom. Kaya naman hindi nakakatulog. Oo, kasi mataas ang karamihan ng mga kulto, gaya ni Emmy Domingo. Kulto na yan Kasi kinakausap na siya ng Diyos no? Opo, pagka ganyan. Oo. Pagka ganyan na kinakausap ka na siya ng Diyos, delikado ka na. Kasi you are claiming that you have the ultimate author ng truths. At parang you are claiming authority na ikaw lang meron sa lahat ng church. Diba? Kasi yan nakakapag-dominate yan sa control, nakakapag-control yan sa tao Pag sinabi mo kinausap ako ng Diyos ang problema dyan is, anong ebidensya mo? Na kinausap ka ng Diyos? Na-tape mo ba siya? At kung na-tape mo siya, saan ba talaga galing iyon, yung word na yon? Sigurado bang tinig ng Diyos yun? Oo, sigurado ka ba? Ang maging si Satanas man, nagkukunwaring anghel ng Diyos Nagkukunwaring nga si Kristo, di ba? Kaya sabi nga ng Panginoon, sa mga huling araw, huwag kayong maniniwala pag may nagsabi sa inyo na andyan ang Kristo. O nandoon sa ilang ang Kristo. Okay, nakipag-usap sa iyo ang Kristo, abiti ka muna. Sino yan? Ako'y darating na makikita ng lahat Felix Manalo, tama. Nakarinig din ba siya? Tama po. Hindi po. Si Felix Manalo, hindi po siya nakarinig. To be fair, si Felix Manalo ay nagkulong lang sa kwarto. At hindi niya kinlaim na siya may narinig. Naboring siguro. Narinig. Kaya nakagawa siya ng isang doktrina. Pero syempre, Arianism yung kanyang pinagkunan. False teaching. Hindi po si kinausap si Felix Manalo. At saka yung turo na huling sugo siya is dinevelop na lang siya na fully developed na mga ministro. So, madilaw na. Dinuguan. Baka maisahog sa dinuguan. Tama po, wag ka nang bumili sa karinderyang malapit sa funeral homes. Totoo po yan. Delikado po yan. Baka mayroong bumili ng mga bitoka.
tapos nailahok sa dinuguan, babalik-balik ka doon dahil masarap, di ba? Mas masarap pa sa bituka ng baboy daw yun. Sabi ng mga cannibals na in-interview, no? Iba daw talaga, very strong ang lasa ng tao. Okay? So, di ba, Pastor? Paalam na tayo. So, yan, kami po pasamantalang magpapaalam, no? At magbabalik po kami sa Webes sa isang pagtalakay muli ng isa na namang panibagong topic. Pastor. Sige po, at kami po yung magpapaalam pansamantala. Magkita-kita tayo po muli Sa Webes. sa Webes ng gabi. At ito po ang The Narrow Gate, and we are the Cult Busters. God bless you all.